Dito na lang nag-aaral. Patay na. Ikaw na mo, wala. Ang bilas. Kaya ito sarap. Kailan mo i-record na isa? Amen. Hallelujah. Okay na po ba lahat? Prepare na po ba? Hi, sir. Good morning, sir. Ayan. Bago na dito, Hallelujah. sir. Bago na daw eh. Pusan pa natin. Ayan. Yung things going to God. Ah, Sige mo tayo. Ang Panginoon sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa mga ito, God. Kuya Lord, kami dito, Panginoon, oh God. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, God. Lord, nagpapalinis po, Lord. Kami po ang mga puso, Panginoon, God, sa oras na ito, Lord. Nasa oras na, Panginoon, Lord, handa kami makinig sa iyong mga salita, oh God. Hallelujah, Jesus. Handa kayo, Lord, na mag-focus, Panginoon, sa iyo sa oras na ito, oh God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga soul na dito, Panginoon, oh God. Sa mga soul, Panginoon, na bumalik, Panginoon, oh God. Salamat, Panginoon, God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, oh God. Ikaw lamang, Lord, matapila, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, oh God. And we pray, oh God, sa mga ganito, Panginoon, na maging victorious, hallelujah. And we claim it right now, God, the victory, Panginoon, sa aming pag-aaral, hallelujah, God. Salamat, Panginoon, ganito po, Panginoon, oh God. Sa Zoom online, Panginoon, sa aming mga kapatiran, oh God, na Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, sa bawat isa, oh God, sa oras na ito. Ikaw lamang, Panginoon, ang magiging sentro, Panginoon, oh God, sa oras nito, Panginoon, God. Bless this building, Panginoon, oh God, Lord. Wala po mga distraction, Panginoon, mangyari. In the name of Jesus, hallelujah, oh God. We thank you so much for that, hallelujah, oh God. Salamat, Panginoon. Wala mong pa ay pasasalamat, Panginoon, sa oras nito, Panginoon, God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Kami po ay aawit sa iyo, Panginoon, oh God. Ng mga awit at papuri, Panginoon, handog namin sa iyo, Panginoon, hallelujah. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige po, para pangalan ng Rasul at Diyos sa buhay. At kami po sa awitan, hallelujah. isa yung isa. Don't bigay. Salita. Pagkat puso mo, puti mo ng pag-ibig mo, Diyos na pala, Victor sa ulihan, Diyos na pila, pagkakailan ng sang, makailan, paninig, sa Masarap niya nagtinig sa buhay. Tayo na, nakinig niya sa basa. Ikaw ang pagkakas. Lahat niya nagtinig sa buhay ko. Mamamagay, inis mo na pagkakas. Sa basa. Tulog ka, di tulog ka, tulog ika'y tulog ika'y kasama, tulog ka, walang hilig, tulog ka. Pagdating mag-iibang sa ligayang natarap mo, ikaw ang puso ko, puto ng pag-ibig ko. Ikaw ang Diyos na buhay, ang pagmuli ko sa'yo'y alay, luwag ang isa, at magkailanman. Layo lang sa pinya, sama-sama sigaw ang pangalan ng Jesus. Liwanag niya'y pag-ibig ang buhay. Layo lang sa pinya, sama-sama sigaw ang pangalan ng Jesus. Liwanag niya'y pag-ibig ang buhay ko. Todo bigay, todo bigay, isa, sama, todo bigay, aking, todo bigay, todo
Tutubigay at pagpunin, tutubigay, sama-sama, tutubigay, wala mong tigil, tutubigay, 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 hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, hindi mo pagkaling lakas mo, Diyos na buhay mo doon, hallelujah, hallelujah, saya, hallelujah. Wala ka kayo. Di ba kapatid? Huwag na maganda sa mundo pinagalawan. Ako ay kayo. Pagkakaya ka. Huwag talikagad. Humahawak sa kanya. Siya ang sa bukas. Huwag kayo na iba. Kaya saya ako pagkasama ka. Kahit pagkapiling ka. Tawag mo ako. Hindi nagbabago. Walang magbago. O sumo. Ikaw ay lahat sa buhay mo ito. Walang pagkakamba. Ikaw ang pag-asa. Sa'yo nakadiwa. Tunay na magkakalaman. Hindi papatitaya. Parang lalo ba? Kahit saya magkasama-sama. Kahit pagkapiling ka. Ikaw ang buhay ko. Paano? Wala bang naglago. Magkasama ka. Ay ganda. Ay pagkapiling ka. Ikaw ang buhay ko. Di nagbabago. Wala ang naglago. Kahit sa'yo. Haba. Kahit ganda. Kahit saya. Kahit ganda. Kahit saya. Kahit ganda. Kahit saya. Kahit ganda. Kahit saya. Ano ka doon? Magkasama na. Kahit ganda. Pagkapiling ka. Ikaw ang buhay mo. Di nagbabago. Wala naglago. Magkasama ka. Kahit ganda. Pagkapiling ka. Ikaw ang buhay ko. Di nagbabago. Like mo yung salam. Tuloy po natin sa papurihan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Pasalamat. Okay. At hindi pasalamat po ang ating Diyos na buhay.
Hallelujah, Jesus. Lord. Oy, nagagalaw na didikit ka ba dyan? Wala naman. Ano yan eh. Ito yan eh, kasi. Yung ikaw at Diyos. Pag-asa kahit nasa purihin kami na ang iyong tina ay halagising na ikaw ang Diyos sa aking luho. Pag-asa namin kahit nasa pasasalamat ang kabisihan. Pasasalamat alay buhay. Kadakilaan ko pasalamat. Ang pag-ibig mo di wagas kailanman. Sa isinaan ng aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming ay sa dakilang pag-ibig awit. Kadakilang ko sa aking purihin namin ang iyong pangalan. Maawitan ay ganap hinanang. Ikaw ang Diyos na langit at lupa. Nasa namamit kaligtasan. Pasasalamat ang kaligtasan. Pasasalamat alay buhay. Kadakilang pasalamat ang pag-ibig di wagas kailanman. Sa kalimutan ng aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming kalaman. Ay sa kailangan namin awit. Kadakilang sa isinaan ng aking buhay. Ikaw ang Diyos na aming kalaman. Ay sa pag-ibig awit. Kadakilang ko sa aking kadakilang ko kadakilang ko sa Hallelujah. Dakila Panginoon. Salamat Panginoon. Hallelujah. God. Patuloy po natin sa papurihan mga kapatid. Ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Laki lang. Saan dito? Yan, okay na.
sa hirap ay buti ang ating ito. Pagkatapat sa bawat panahon, maging sa kabila ng ating pag-ulan. Kaya ngayon, patuloy na sila ay buti ng ating Panginoon. Pagkatapat sa bawat panahon, magiging sa kabila ng ating pag-ulan. Iyan patulog at katulad ng pagsinaglang ito patuloy siya nagbibigay ng lawan. Kailangan sa puso ko ng tao. Ito pa niya Dakila na ako Diyos dapat hangapun mula pa sa ugalang pamilya kung to'y matuna ko ba sa pagkakulamin maging hanggang wakas nitong mamuha. Kaya o Diyos, ikaw na lagi ko pili sa buong mundo niya isawin. Nakinahagi mo kapag pati to'y wala mang o Diyos, tapat kang asuna, magmula pa sa ugat at hangin. Ito'y patutawan, maasahan ng langit, maging hanggang wakas nitong okay, ilagaw mo Diyos sa habang panahon. Katapangan mo, matibay na sandigan. Sa bawat pingating tagumpay patay na ako. Daluyan na pagkasan, kailangan inaw mo. Pag-ibig ay sabihin yun lang ngayon. Pati nakinig ka Sakit Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maitaas ka, Panginoon. Matakila ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin, Panginoon, sa akin. Nawa, Panginoon, ikaw ay aming maitaas, Panginoon. 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 Panginoon, Panginoon. Lahat, Panginoon. Panginoon. Panginoon, sa Panginoon. Wala kaming may tao, Panginoon. Tubag kami sa iyo. Kami, Panginoon, ang ating mga sinabi. Panginoon, napakabot po. Napakatakitan, Panginoon. Salamat
Kaya, hayaan, Panginoon. Ang Panginoon sa mga oras ito, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, maging sentro. Takto, Panginoon. Panginoon, alisin po, Panginoon, ang dahil. Panginoon, sa isip sa puso ng mga yes, hindi po, Panginoon, sa susunod. Araw-araw na lang siya ba? Yung praktika lang. Kung ito po, Panginoon, ang ito, ang Panginoon, sa susunod. Udah, papurihan, Panginoon. Dapat, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, dapat nakakita. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Halos na ka, hallelujah. Salamat, Panginoon. Parang ito yun, hindi gumana kanina, di ba? Parang hindi gumana kanina. Oo. Kasi ano lang sa usan. Panginoon, there's no longer my task. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Panginoon. Sige po, mga kapatid. Mag-upo pa tayo. Asa lang po muna tayo sa ating tithes and offering. God is good All the time. all the time. God is good. Napakadakila sa atin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, dadako tayo sa ating tithes offering. Kuya, pakilagay sa Malakay 3:10. Sabay-sabay natin basahin, mga kapatid, ang ating Malakay 3:10 natin yan. Yung sa ng ating Panginoon. Dalhin ninyo ang buong Buong isang buong bahagi sa kamay upang magkaroon ng pagkain sa ating Subukin ninyo ang buong sa ngayon, Panginoon, kung hindi sa buksan sa inyo ang madulawang langit, ihulog sa inyo sa pagpapala na walang sapat na sigil sa kalulagian. Ang mensahe ng ating Panginoon dito, dinahamon ko kayo. Kayo mga hukbo ng Panginoon, tayo. Dinahamon tayo ng ating Panginoon. Kung tayo susunod sa kanyang kautusan. Ito ay sinusubukan tayo dito sa pagbibigay ng ating tithes. Ito yung sinasabi ng ating kung dalhin ninyo ang buong mga ikapo ng budigan ninyo templo upang pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, dadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala. Di ba? Yep. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Kaya nagbibigay tayo ng ating tithes natin, sinusubukan tayo niya. Ito, binabalik natin sa kanya itong kanyang ikasampu. Dapat natin sundin ito kasi mga kapatid, pag sinubukan ninyo ito, marami tayong pagpapala. Ito nga sinasabi dito ng Panginoon, ulan at ibubuhos ko sa inyo ng sobrang pagpapala. Pag sinubukan talaga ninyo. Pero pag hindi naman, paano natin mabibigyan ng Panginoon sa atin yung ating ibibigay ng ating Panginoon? Di ba? Lahat ako, sinubukan ko na ito dati. Dati hindi ako nagsubok. Pero nang subukan ko, ang daming pagpapala sa akin. Di ba? Nagsimula ako sa bahay. Nagkaasawa. Nagkaanak. Ang bahay ko, dati walang laman. Ngayon, nagkalaman na. Dati, walang aircon. Na. TV, ngayon, may pala. Tapos walang spa. Kaya, sa akin, tanggap. Binabalik ko sa Panginoon yung pinagpan eh. Ang business ko rin, malakas pa rin. Sa katos. Kaya business. Wala, balik-balik. Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon, nakikita sa ating kalooban. Hindi yan sa bigay ng tayo namin. Dapat bukal sa ating puso ang pagbibigay. Kaunti man o malaki Tingnan mo. basta Yung fake news naglanggam. sobra. Kaya mga kapatid, ang ating price natin ibibigay, pagpalangin po natin, taas po natin at magtindig tayo lahat sa ating kayo. Tayo po tayo lahat.
Lord, muli po kami nagpapasalamat po sa araw na ito, lalo-lalo na ngayon po, Lord. Narito kami ngayon sa harap ninyo po, Lord, at handa nang makinig sa inyong mga salita at binabalik po namin itong ika po namin, Lord, na itong bahagi po ninyo, Lord. Lord, ito yung magamit ninyo po ito, Lord, sa inyong kaharian po, Lord. Lord, at ibalik niyo sa amin itong siksik na umapaw sa amin, Lord. Ito yung sinasabi ninyo, ulan ibubuhos ko sa inyo ng sobra-sobra ang aming pagpapala po, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Lalo na itong ibibigay po namin, Lord. Ito ibalik niyo sa amin po, Lord. Lord, at humihingi din ako ng kapatara sa aming mga kapatiran ng may kasalanan sa aming nagagawa po, Lord. Sa aming nakikita, sa aming naisip. Kami inyong patawarin po, Lord. Lord, thank you po, Lord, sa inyong pagpapatawad niyo sa amin po, Lord. Lord, nagpapasalamat din kami sa aming pamilya po, Lord, na protektahan mo lagi kami po, Lord. Lahat po ng aming nararamdaman ng sakit po ngayon po, Lord, inidideclare po ngayong araw na ito, Lord. Alisin niyo po, Lord, at sa pagkatapos po namin, Lord, lalabas kami na dala namin ang pagpapala na ibibigay niyo sa amin po, Lord. Maraming salamat po, Lord. Lord, itutuloy po namin lahat ang inyong mga utos po, Lord. Susuti po namin lahat po, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Glory to God. Give, and it will come back to you. Good vision, press down, second to heaven, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord, give it love, give it faith, give it joy, it's a smile on your face. Give us the Lord, just give it to you. How you give is the reflections of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good vision, press down, shake it together, running over, give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, mag-announce po muna tayo. Hallelujah. Excuse me po. After po ng announcement, word of God na po tayo. Tapos wala na pong magkakape. Lumabas na kayo ngayon, music team. Kung gusto nyo lumabas, balik kayo kaagad. Ha? Announcement po tayo. Kaya kayo din. Bible study. Okay. Bible study po, Zoom, Sunday, 8 p.m. to 10 Hindi p.m. naman po yan. Ay, gamitin na niya. Wala. Intercessory prayer, Zoom, Tuesday, 8 p.m. to 10 p.m. Upcoming activities, February 6, 2026, First Fruit Festival, New Beginners Fellowship, Soul 2 and 3 graduation. March, Holy Spirit Revival and Deliverance Family Day Fellowship. Wala. Power group po schedule, Friday, after lunch, Kuya Mark and Ate Joyce group. Saturday, 8 p.m., Kuya Noy and Ate Wings group. Friday, 7 p.m., Kuya Charles group. 11 p.m., Ate Ann group. 12 midnight, Petro Mills group. On Monday, 8 p.m., Kuya Junjun group. Yan lang po. Salamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan na muna natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, binago po natin ang program ng ating church service starting today. So, hindi po na yung mga music team, hindi na-inform.
So, after po ng, tithes and offerings, so ang ating program is worship. Pagkatapos ng worship is opening prayer. Pagkatapos ng opening prayer is tithes and offering. After ng tithes and offering, yung announcement. So, ang mga music team, kasi ginawa natin to kasi nagreklamo si Pastor na ang mga music team, kapag magsisimula ng Word of God, wala dito, nandoon, nagkakapihan, nagsiihian. So, meron kayong time. So, yung mga mag-a-announce, so yung bilisan. Bigyan nyo yung music team ng time para umihi, para uminom ng kape, tubig. No, huwag yung bilis-bilisan. So, ayan. Pagkatapos ng mga ilang minutes ba? So, magsimula na yung communion natin. After ng communion, yung Word of God. So, hinihiling po na para respect sa salita ng Panginoon na hindi na po tayo magkakapihan. Amen? Tayo ay makikinig, intense na makikinig sa salita ng Panginoon. Amen? Huwag natin gawing park. No? Kasi pag sa park, inom-inom tayong kape. Eh dito kasi sa church, seryoso tayo. Kasi meron naman tayong mula umaga. Mula pagdating nyo dito magkape kayo. Kahit ubusin yung mainit na tubig dyan okay lang, di ba? So ngayon, ano kaya gagawin natin? Kasi ang tagal-tagal na ng panahon na ina-announce na walang magkakape, pero andun pa rin. Walang lalabas na word of God na. So, hindi po yan para sa amin. So, it's a kind of worship natin kay Lord. Amen? So, it's a respect sa Panginoon natin. Amen? Siya yung nagsasalita, kikinggan natin. So, huwag nating paantayin pa siya, di ba? Amen? So, ayan, sana naiintindihan po natin. Kapag hindi pa rin natin naiintindihan, yung kape, tatago ko na sa kwarto. At yung initan, patayin ko na. Para wala talagang magkakape. Amen? So, hindi po ito kasungitan. So, tinatama lang po natin ang ating worship time. Amen? So, kung may tanong, so kung kayo ay gusto umihi na ngayon, umihi na kayo ngayon. Kung gusto kayong uminom ng kape, uminom na kayo doon. So, umihi na, uminom ng kape kasi magsisimula na tayo sa ating communion. After ng communion, tayo ay So, announcement din ang ating sino sumali dito ng fasting, prayer and fasting. So, sa mga congregation, 7 days lang po, pero sa mga leaders, 15 days. Amen? So, magtatapos po sa Tuesday. Amen? After nun, kailan po yung 16 ba yung kailan yung natin dali? After nun, meron tayong beginner's fellowship. Mag-party na naman tayo. Amen? So, sa Panginoon, ay hindi po laging meron din tayong kasayahan sa Lord. Amen? Saka ang joy natin is yung magsama-sama tayo. Kaya don't neglect sa pagsama-sama. Amen? So, punta kayo lagi sa Friday. Attend kayo ng Bible study, power group nyo. Amen? So, marami kayong matutunan. Attend kayo ng IP. Meron kayong mga prayer meeting, prayer request. Yung envelope natin, meron pong sobre yung doon sa loob. So, ilalagay nyo kahit walang lamang pera, may prayer request, meron kayong hinihiling kay Lord, isulat nyo kasi very effective po yun. Nasubukan ko na po. Every time na naglalagay ako doon sa envelope ng prayer request, nadidinig ni Lord. Kasi alam niyo po, ang daming magpipray nun, lahat ng congregation magpipray sa mga prayers nyo. Amen? So, meron talagang nakatalaga doon na everyday pag-pray niya yun. So, talagang si Lord ay talagang sumasagot ng panalangin. Huwag kayong mahihiya. Pwede namang walang pangalan yun. Pero kung gusto nyo lagyan ng pangalan para mabanggit talaga, definite, pwede po yun. Amen? So, ayun po. Ganun po tayo ngayon. At yung beginner's fellowship natin, pag-uusapan natin kung magkakaroon ba tayo katulad ng dati, formal attire lang tayo, ganon. Or meron kami yung cowboy attire namin. Pero, we can do it na formal attire lang siya. So, doon po gagraduate po yung mga graduates natin ng
SOL. Kaso lang absent po yung iba na nag-SOL. Eh, make-up po sana nila. Pero hindi po ako makapag-makeup ngayon. Kung sino po gusto mag-teacher na mag-makeup ngayon, si Kuya Norlan, nagbe-makeup yan siya, teacher, si Kuya Mario. Kung ano po yung kulang, Kuya Norlan, kita mo sa kanila kung ano pong kulang nila. Si Kuya Jonjon, si Ate Mercy, si Francis, Kuya Mark. Ay, si Kuya Mark, nag-graduate. Ay, Carding. Kuya Mark Carding, so ipakita niyo po kung anong kulang nila. Tapos kung sino ang teacher, kahit sinong teacher, lumapit kayo para makumpleto nyo kasi may certificate tayo, mag-awarding tayo ng certificates. And then, we are going to start our School of Deliverance. Ang School of Deliverance, yan po yung backbone ng JCPD Church. Kasi ito talaga yung ministry natin, magpapalayas ng demonyo, magpapagaling ng mga may sakit. Amen? Ito po dito nabibuild, ito nagsisimula ang JCPD. So, dapat matuto kayo magpalayas ng demonyo. Amen? Sino dito marunong magpalayas ng demonyo? Sino dito natatakot sa demonyo? Nagang hindi makapagpalayas dahil takot sa demonyo. Ano? Nauna pa tumakbo sa demonyo. Amen? So, kailangan lahat tayo marunong. Kasi, sa bahay natin. Amen? Kung pag nagkaramdam tayo ng sakit, karamdaman, kakas out na natin, dapat alam natin palayasin ang mga sakit at karamdaman. Amen? So, ready na po ba tayo makinig sa salita ng Panginoon? Amen? So, before that, pumili natin, let's welcome the man of God, Pastor Kenneth Castillo. Praise the Lord. Kasalayan nito, ang elemento nito, ito yung katawan at dugo ng ating Panginoon. Pagpalain din po ang aming komunyon sa oras nila. His name, amen. Sige po, kukuha ko kayo tigisa at sa katubay ko natin kay Nicola. Praise God, hallelujah. Let us stand. Bago po tayo mag-parting itong elemento nito, dapat po dapat nasabi po natin sa ating sarili na tayo po ay mabahagi dito sa ginawa po ng ating Panginoon. Let's go ahead. Father God, and Lord Jesus Christ, sa buong linggo, wala po kaming may tago sa iyo. But, naamin po namin the Lord bilang isang anak mo, Father God, through the Son of our Lord Jesus Christ. Kami po ay nagkulang, nakagawa ng kasalanan. Ito may sinadya namin o hindi. Nagpapakumbaba po kami ngayon. Humihingi po ng kapatawaran ito. Maraming salamat, Father God. Dahil sa iyong anak na kanyang ginawa dito sa krus ng Calvary, kami ngayon ay nakatanggap ng kalinitan at kapatawaran at ginawa mo pang kayayan na tumanggap ito. Tumanggap nito
na ibibigay mo sa oras nito. Sige po, taas po natin ang tinapay. Ito ang katuruan tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo nung siya yung gabing pinagkanulo siya. Dumampot po siya ng tinapay, nagpapasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na hinandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Thank you. Thanks po natin ang kupa. Nung matapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Salamat, Father God, sa biyaya na pinagsalob mo sa mga isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sige po. Tayo po yun po. Thank you, Lord. Biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, kaya po bagong taon, bagong buwan sa 2026. Kaya ito ngayon ay bago po dapat po ay ma-evaluate ng ating sarili natin. Amen? Praise the Lord. Kasi po ay maraming sayang sa 2025 na hindi natin naranasan sa biyaya ng ating Panginoon. Eh dapat ngayon, 2026 ay makukuha na natin yon ng ating po mga 2025 na hindi natin naranasan. Okay? So kaya ngayon, ay binago po natin ang ating pong program. Okay? Ay sino naman pong pastor na ay makikita po yung mga inalagaan niya na nagiging kawawa. Amen? Praise the Lord. Ang iyong pong natanggap 2025, magiging doble po yan sa 2026. Amen? Pag tayo ay, ngayon, natutuwa na ako kasi si Ate Jerlyn may malakas na ng loob. Amen? Hope 36. Hope 36 verse 11. 11 and 12. Tingnan niyo po. Okay? Kasi po ay magbibigay ako ng proclamation. Lahat ng musician nandun sa labas. Kaya yung lahat ng musician, kung ano-ano na lang ginagawa sa whole year. Kasi ang proclamation na hindi nila narinig. Amen? No. Ang nandito lang nakaranas ng pagbabago ay halos ay hindi yung musician. Totoo po yan sa mga lahat pati doon sa Pilipinas. Pagkatapos ng tugtog, kanya-kanya sa gilid. Hindi naman kanya-kanya yan. Ay kahit po doon sa main, kahit saan simbahan. Okay? Dito ay talagang ulihin kayo ng pastor. Okay? Binago na. Sige, basa. If they listen to God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be blessed. But if they refuse to listen to Him, they will cross over the river of death, dying for lack of understanding. Amen. Praise the Lord. Kapag yung anak ninyo, mayroon kang inutos, tapos hindi niya nagawa, sabi mo, hindi ka nakinig ganun agad, di ba? Ang aking lula, hindi ka nakinig ibig sabihin niya, hindi sumunod. King James niya, serve. Amen? Ay, hindi sumunod. No. Yan, basa sa inyo, King James. If they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity, and their years in pleasures. But if they do not obey, they shall perish with the sword, and they shall die without knowledge. Amen? So gusto ng ating Panginoon, no? Ay kayo po'y mamumuhay in 2026 na in prosperity. At ang iyo pong taon na 2026
years of pleasures. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hindi po yung ay laging humingi. Dapat talagang nagsisiyahan tayo sa pagtanggap ng pagpapala. Ayan, kaya si Kuya Ervin, tingnan niyo po. Praise the Lord. Hallelujah. Nakarinig si Kuya Ervin ng years na tinanggap niya tuwang-tuwa siya sa pagbibigay ng last harvest, tuwang-tuwa. So, kiniklaim niya na years of multiplication. Amen. So, ang bahay niya, isa at pinuno, maging dalawa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-multiply. Amen. So, ang ginagawa ay, ito lang po ang aking pong naranasan sa lahat ng mga disciple. Pag sinabi ko, Kuya, isasalang na kita, tuwang-tuwa. Sabi, Kuya, sige, Pastor. Biro mo, ito lang, hindi nagreklamo. Talagang pusigido. Grabe. Nag-volunteer pa. Sabi ko, mamaya na, hindi pa katapos sa SOL. Okay? Tapusin mo ng SOL. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ito lang po talaga. No? Praise God. So sabi niya, ang pangako po, serve Him. Amen? Kaya po ay lahat kayo. Sunod yan si ate. Nagtatago na si ate. No? Si Shell. Amen? Ay, amen pa? Excited po ba kayo magpagamit sa Panginoon? Amen. The Lord. Hallelujah. No? Ay, totoo po yan ang pangako ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay hindi po bagakod. Ano ba yan sa sinangaling? Okay? Amen? He is faithful sa kanyang salita. Amen? So, ay wag po tayo doon na nagtanggi po na mag-serve sa kanya, ay tayo po ay mamatay na wala pong knowledge. Okay? Huwag po kayo tumigil po, pumunta dito sa church at maglingkod. Kasi tayo daw ay ma-perish tayo na mamatay lang po tayo na without knowledge about God. Sana pupunta po yung walang knowledge sa God. No? 2 Thessalonians chapter 1, 7, 8, 9. Wala pong knowledge sa God, itatapon sa inferno. At yung hindi nag-serve sa God, nag-refuse to serve God, to serve the gospel, ay itatapon din po sa impyerno. Ang impyerno ay permanent, forever separated from the Lord. Okay? From His glorious power. Yun po yung sinasabi. Mamatay po sila na walang knowledge sa God. Okay? Ito, ang impyerno, after na yun po yun, hindi na talaga yan pupuntahan ni God para tutulungan yung umiiyak. Pero ngayon, amen? Let's stand. Honor our Word of God. Ang Word of God natin ngayon is mababasa po sa Acts chapter 20 verse 28. Basa po natin. So guard yourselves and God's people. Feed and shepherd God's flock, His church, purchased with His own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Thank you, Lord, sa iyong salita. At pagpalain mo ang iyong salita at pagpalain mo rin po ang service ng iyong anak na pinagtipon-tipon mo at mga pinili mo ng mga kaluluwa upang turuan ng iyong pong salita. Hinihingi ko po, Father God, at yung banal na Santong Espiritu ay magbigay ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin na maunawaan po namin ang iyong salita. Ang iyong lingkod, O Lord, tago mo lang po ito sa likuran ng iyong anak. Wala pong ibang speaker dito kung hindi ang aming Panginoong Kristo. At ang iyong pong kalooban ang aming pong mapakinggan sa oras nito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sige tayo po. So guard yourselves and God's people. Feed the shepherds
God's flock, His church, purchased with His own blood over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Ang sinabihan ko dito ng ni Apostle ay mga kanya pong tinitrain na leaders na iniwan niya po sa church. Okay po? Ang church na yan, halimbawa ito isang church. Okay po? So, si Apostle Paul ay nagtayo po siya ng mga churches. Bawat area doon, bawat na lugar, halimbawa, sa Macedonia o sa Corinthian na lugar, hindi lang po isang church ang tinayo niya. Bawat po yan mga barangay-barangay may church, mayroon din po siyang leaders. Yun po yung mga sinabihan niya. No, leaders na guard yourselves. Guard yourselves and God's people. Yun. Ano po yung pag-uusapan natin ngayon? Ano ba ang i-guard natin sa sarili? Ano ang i-guard sa ating sa sarili? Lalo-lalo na sa leaders. No? So ito po, Proverbs chapter 4, ito po yung text natin pong paggulay-gulayan. Proverbs chapter 4, verse 23. Ano po ba ang sinasabi niya tinututo? Basa. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Amen. So guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Ibig sabihin yung puso natin, i-guard. No? Wala nang iba. Kasi ito po ang mag-determine kung saan po kayo pupunta. Saan po tayo pupunta? Saan po ako pupunta kapag mamatay? This will be serves me. It will determine kung saan po to. Dalawa lang po ang ating patutunguhan. Ay, impierno at saka yung heaven. This will determine us where we go, our destination. So guard your heart above all else. Ito po ang mag-determine sa course of your life. Amen? So yan po yun. Ano po ba ang ating sabi po diyan na ano po ba at why? Bakit po? Why, what, and how ang ating po pag-usapan. Why? Bakit po natin po ito kailangan i-guard ang ating heart? Why? Okay, basa po natin sa Matthew 22, verse 37, 38. Why? Bakit natin i-guard ito? 37. Alam na po natin, this will be determined where our destination. Iko? So, bakit po ito? Why? Basa. Matthew 27. Basa. So this applies. Love the Lord your God. Last of all, the woman also died. So tell us, whose wife will she be in the resurrection? For all 7 were married. Jesus replied, your mistake is that you don't know the scriptures and you don't know the power of God. For when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven. But now, as to whether there will be a resurrection of the dead, haven't you ever read about this in the scriptures? 37, 38. Yan. Praise the Lord. Sige, basa. Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind. This is the first and greatest commandment. That's why we have to guard our heart. That's the first and greatest commandment. Hindi po nauna yung soul. Hindi po nasuna ang mind. Bakit nauna po ang heart? Because heart determines us. Saan pupunta ang ating kaluluwa? It is the heart. Sabi, guard your heart. It will determine your soul where it will be destination. It is inferno or heaven. That's why heart will be determine who you are. Kaya kung sinabi ni Apostle Paul,
mga leaders niya na iniwan sa magbabantay sa mga flock sa church kung ito'y mga binili niya ng dugo ng kanyang anak ng ating Panginoong Kristo. Guard them. Sinabihan ko yung leaders. Guard your heart. Guard yourself. That's why ang pag-guard po nito sa heart ay it is a command of God. It is the command. Love Lord. You must love the Lord your God with all your heart. Hindi po yan siya na 99%. It is 100% is love your God with all your heart. Amen. Praise the Lord. It is the command. Amen? Sabi po dito sa yata, sino bang gumagamit ng apps ng Bible na ginagamit ko? Ngayon, ang Word of God ngayon is Lucas chapter 12. Kapon yata yun, no? Lucas chapter 12, verse 34. Ang pinost ni Kuya Erwin. Sabi ko, plus kami ng apps na ginamit ni Kuya Erwin. Ay pinost siya doon. Kung nasaan daw yung treasure mo, ay nandoon po yung heart mo. Amen? Basa. Sige. Wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. And kung nasaan po yung iyo pong puso, saan ibig sabihin, nasaan po yung gusto ng iyong puso, ay nandoon po yung desire. Amen? Yung treasure niyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So yun po yun. Alam niyo na po yung heart. Ang gusto ninyo. Ito? Ibig sabihin yan, ang gusto ng yung flesh. That's the flesh. Ang gusto ng iyong flesh. Diba? So, bakit po ko ito kailangan po ang why? Bakit po? Why? You must guard your heart. Why? Why? Another reason. Jeremiah verse 17, verse 9 to 10. Jeremiah 17, verse 9 to 10. Bakit po talaga nakaming heart? Sige, basa. The human heart is the most deceitful of all things, and desperately wicked. Who really knows how bad it is? But I, the Lord, search all hearts, examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions serve. Amen? So alam niyo na po, bakit yung heart? Why? Because yung heart ninyo ay very sinungaling. Ha? Ang desire ng heart nyo ay napaka-deceitful, madumi, under na ni Satan. Under na ni Satan dahil po yan sa unang kasalanan ni Eve, babae ang kasala. Okay? No. Dahil po yan, pagkukulang sa lalaki. Hindi disiplina at hindi tinuturuan ang babae. Laging hindi nila pinapaalala ano po yung utos ng Panginoon. Amen? No. Praise the Lord. Kaya po yung mga babae, nagkasala yung lalaki kasi ang babae, ang puso nila ay sinusunod sa lalaki. Amen? Hindi nyo tinuturuan mga lalaki. Kulang si Adam sa pag-alala na sinabihan siya ni Lord na huwag kainin ito. Amen? Ay kumain na silaw sa ganda ng prutas. Ng prutas. Ha? Praise the Lord. No. Yan. Nung kinagat, na. Finish na. Namatay. Kaya po, Kaya pag nagsing po ang lahat. makigap niya. Nagkakaroon po siya ng
sariling desire naman. Nakakain kasi siya sa bawal. So, ang laman, sariling desire. Kaya po sinasabi ng ating Panginoon nung nakakain, ang tao ay nagiging tulad na natin. Sabi ni God, tulad na natin. May sariling kaman ang kaluluwa, may sariling kaman ang flesh, may sariling kaman ang spirit. Kaya sinabi ni God, naging tulad na sila sa atin. Kasi po ang laman, ito po'y designated na kanyang anak ng flesh. Kaya itong the Father, the Son, and the Spirit, they are not the same, but they are God. They are one, tulad sa atin. May sariling soul, sariling desire. Ang spirit, ang flesh, may sariling desire. Ang ating spirit dito ngayon ay may sariling desire. Kaya nung nagkasala, kumain sa bawal, ang flesh, ang heart ay mayroong desire. Dahil po sa nagkasala. Amen? Kaya po ito, ang flesh, ang heart ay very deceitful. Kasalanan. Kasi siya po, nag-umpisa, nagkaroon siya ng desire, ay dahil sa kasalanan. Amen? Nakuha niyo po ba? No. Kaya po, wala po tayong maitago sa Panginoon. Kahit anong gagawin. Kasi po, the Lord, sabi ni Lord, the Lord search all hearts and examines secret motives. Ano? Kahit po yan, anong tago nyo sa puso, hindi po yan ninyo kaya itago. Mailalabas talaga yon sa inyong bunganga, sa inyong action. Hindi yan maitago who you are. Hindi yan. Lalabas talaga yan. Kaya po, kung sino lang po yung sumunod at lumuhod kay Kristo, kaya sinasabi niya, malalaman niya kung sino ang sa kanya sumunod. Okay? Guard your heart. Why we must guard our heart? Dahil po, iyan ay napaka-deceitful. Ano ba yun sa Tagalog? Ano? Magdaraya. Ha? Magpanglinglang. Amen? Now, huwag yun ang tanongin, nanglinglang kayo sa katabi nyo. Sarili nyo po, nanglilinglang yung iyong kaluluwa. Nililinglang niya ang kaluluwa nyo. Okay? Nililinglang niya ang kaluluwa nyo. Kasi po yung alam niya po natin, ang ating flesh, ang desire natin, ay ito po ay mamatay lang. Ngayon, ang flesh, gusto niya isama yung kaluluwa na mamatay. Kasi alam na po itong flesh nito ay binigay na to kay Satan. Wala na itong pag-asa. Ang pangako ng ating Panginoon, palitan niya tayo ng bagong flesh. Kaya po ito, nagsabi, magbibigay ako ng bagong pag-asa. Kung flesh, turuan kayo ng pastor na iyong pong heart, guardian. Guardian. Amen? Kasi iyan po ay napaka-sinungaling. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So we must surrender our heart to the Lord. So alam niyo na, bakit why? Ang guard, hindi po yung iyong kaluluwa. Puso! Puso! Amen?
pag kumati yung ano po yung katawan nyo, hindi ba ang nagdidictate yung kaluluwa o yung puso? Ha? Ha? Ang isip, pangatlo lang yun. Ano ba ang nagdidictate pag kumati yung ng katawan? Yung puso o yung kaluluwa? Na, puso! Ha? Ang puso! Yung flesh, puso ang desire niya ng gusto. That's why you must guard your heart. Bigay niyo na po yung desire ninyo. Pangalawa, tatlo lang tayo. Why we guard the heart and what? What to guard? Our heart. What? Ang pangatlo ay how. So dito na tayo sa what. Alam niyo na po why. No? Alam niyo na paano po yun, dahil po ang ating puso, ang desire ng puso, ay desire ng flesh. At ito ay napaka-deceitful. Maglalaban yan. Galatians chapter 5, 17, 18. Ano ang gusto ng flesh? Ng heart? Diyan ba si Melvin? Hello! Praise the Lord! Tindas muna tayo. Aray mo. Basa! It has the opposite of spirits. Let's make himself the time. The opposite was his work with your churches. These two words are something mighty siya. So you are free to carry out your good intentions. But when you are connected to the spirit, you are not an obligation to the law of forces. Tinig kayo. Ang naglalaban, flesh, yung heart, at saka yung spirit. Yung spirit na yan, hindi soul. Ang soul ito sa gitna. Flesh ang heart at yung spirit ang naglalaban. At ito'y pupasok, nandito yan sa ating loob. Nandito yan sa ating loob. Kaluluwa ng mag-decide kanino siya. Hindi siya pwedeng maglakad. Ganito, ganun, ang hirap maglakad. Mamili ka para dire-diretso kung dito ka sa flesh o dito ka sa spirit. Hindi ka maglakad na ganun. Baka, nasa gitna ka. Beke. Nakaintindihan ninyo? Ang mag-decide yung soul dito sa flesh, kalas. Punta ka doon sa, Todas. baka doon sa, Present. Controlled present. ang nahuli sa sapsap, nasaan na ba? Wala na dito. Nahuli sa sapsap. Dapat hindi ko na sinabi. And, kinount na ni Lord. Kinount na ni Lord at tayo ngayon ay sida-sida na. Kailangan mamili sa spirit, hindi po sa gusto ng flesh. Nakakaintindihan ba tayo? Nagkaunawaan ba tayo? Tatlo. Flesh, nariyan yan. Nariyan yan. You must guard. Ang gusto ng flesh, hindi yan mawawala. Kasi ang tagal natin pumasok sa Word of God. Kaya hindi natin alam ano po yung mga pinaglalabanan ng tao. Nung kayo'y nagkaroon ng Word of God, laban, dati walang labanan sa inyo.
Kapag kayo hindi pa nakalista yung pangalan, wala pong pakialam si Satan sa inyo. Ngayon, nakalista na po yung pangalan niyo sa Book of Life. Ngayon, may laban na sa inyo. Dudubli yan ang labanan. Kasi magagalit si Satan. Kasi under na tayo ni Satan noon. Ngayon, nilipat na tayo. Binili na tayo. Sa dugo ni Kristo, na-redeem na tayo. Oh, hearing the word of God. Lalong lalaban si Satan. Mag-uumpisa sa inyo. Dati wala po kayong alam sa labanan. Sa tungkol sa laban ng kingdom ni Jesus Christ. Laban sa kingdom of this world. Amen? Hoyra lang. Hanggang ngayon ay hindi pa kayo sumuko sa kingdom of Jesus Christ. Hindi nyo pa rin yan maranasan how to guard your heart. Amen? Wala pa rin kayong pakialam how to guard your heart. Amen? Ikaw-unawaan ko tayo. Amen. No? So, what to guard? Dito na tayo sa pangatlo. What to guard? What to guard? Sige nga, basa natin sa Acts. Ano po yung inutos? Acts chapter 20, verse 28 to 32. What to guard? Basa. Themselves and God's people, the shepherd God's flock, his church, purchased with his own blood, over which the Holy Spirit has appointed you as leaders. Basa hanggang 32, verse 32. What to guard, ha? Ano po yung inutos? Sorry, verse. I know that false teachers, like vicious wolves, will come in among you after I leave, not sparing the flock. Even some men from the old group will rise up and distort the truth in order to draw a following. Watch out. Remember the 3 years I was with you. I constant was and care over you night and day, and many tears for you. And now I praise you to God and the message of His grace that is able to build you up and give you an inheritance with all those He set apart for Himself. What to guard? It is, sabi niya, it is the false teacher. Yung mga Christian po yan ang mga sinasabi niya. Yun po yung mga Christian na yan, na ito po ay na-sit apart. Yun po yung na-sit apart niya. Yun po yung isi-sit apart ng mga flocks na yan. Na maisi-sit apart na for Christ, for God. Nililipat po siya na sit apart. Yun po yung sinasabihan, you must guard yourself and God's people. Na na-sit apart. Nalipat na. Kung halimbawa ito, si Kuya Ervin, nilipat na po siya sa Karian. Amen? No. Pero pag gawain na po, noong 2024, 2025, pag gawain nito holiday, pag sinabi pa rin niya sa ating pastor, doon po ako, pastor, kasi minsan lang to. Mga sama-sama namin doon sa kwarto namin sa company. Sama-sama kami. Hindi muna ako doon sa church na mag-revival. Dito muna ako. Ay, hindi pa siya na-sit apart. Kuha niyo po ba? Hindi pa siya na-sit apart because he loved the word. He still loved the word. Hindi siya na-sit apart. Amen? Ang sinasabihan mo dito, guard yourself and guard God's people, those who are set apart for God. You are the one na tuturuan. From the false teacher. Kasi po, magtuturo po, marami na pong kakilaman sa loob ng Christianity na nagtuturo na unawaan kanya curvy. Kasi minsan lang yan. Naunawaan ka ni Jesus Christ. Gano'n din yun.
Kasi by grace tayo ngayon. Alam niyo po yung mga maraming mga false teacher ngayon, gumagawa na ng sariling Jesus Christ. Sa loob, tingnan mo po yung 28, yung 29:30. Mismo galing sa loob. Mismo galing sa mga tinuturuan ni Apostle Paul. Napupunta doon at pagtuturo ng ibang Kristo, ibang gospel. False teachers. Saan ba? Sige, basa. I know that false teachers like vicious wolves will come in among you after I leave, and sparing the flock. Even some men from your own group will rise up and distort the truth in order to draw a following. A following. Saan po? Sa loob po ng simba. Mismo po tinatawag kasama pa sa Christian community. Di-distort po siya ng truth. Yun po yung nagtuturo na hindi kailangan na ma-sit apart ang Christian. They are libre po sila. Tingnan mo po. May grace tayo na unawahan ka ng ating Panginoon. Bayad ka na sa dugo ni Kristo. Oh? Tapos ngayon, meron ng balita. Ano na? LGBTQ? Ano ba? Christian Church mayroon na sa Pilipinas. Zero. Mayroon na, inakabahan na. Ni. Kasi po, pumasok na po ang maring katuruan to guard. To guard our heart is to guard the false teaching. Maengganyo kayo. Ang gusto pa naman yung flesh ng heart, yung hindi mahirapan. Di ba? Praise the Lord. Saan po tayo? What to guard? From false gospel. False teaching. From false Jesus Christ. 2 Corinthians 11:4. False Jesus Christ. False gospel and false spirit. Very careful. Okay? Ano ba? Flesh, yung soul, and spirit. Very careful for the spirit what you have. Because dalawa, marami na po. Sabi po ni Apostle Paul, basa, sige po, basa. You have to be put up with whatever anyone tells you, even if they preach a different Jesus than the one we preach, or a different kind of spirit than the one you receive, or a different kind of gospel than the one you believe. Amen. False Jesus, and mayroon din pong false spirit. Be careful your soul. Yung alam na natin ay makasalanan tong flesh, the heart, makasalanan yan. So you have to surrender your heart to Christ. At make it sure whom you Christ you surrender, because baka ibang spirit. Baka ibang spirit. Kasi nagsuturo na sa loob ng Christianity, ibang Jesus. Ibig sabihin yan, iba din po ang gospel. Iba ang gospel, iba din po yung spirit who dictates your soul. Amen? Kuha niyo po ba? Ay paglaban yan. Pag hindi naglaban yung spirit na yan at saka sa flesh na yan, ibig sabihin, you receive different spirit because you believe different Jesus. Amen? O sa Katoliko, ano pong Jesus doon? Iba ang Jesus doon. Kasi pumapayag po siya magsamba ng Diyos-Diyusan. Amen? So, they receive spirit. Thus, nag-aaway sa gusto niya, flesh. Amen? Ikaw naman ba tayo? Ikaw?
Again, marami pong born again are different gospels, different Jesus. Kaya po, they have different spirit. Kaya po sila, okay lang. Maraming asawa. Basta po, babalik kayo sa church. Ay ligtas kayo. Iba. Isaan na po yung labanan. Nawala po yung labanan. Kaya po marami pong born again. Napiso daw sila. Ay, kaya nagalaw niya ang membro. Ito yung kanya pong doctrine. Ito po yung Jesus ang kinala pong sinasamba. Kaya iba po yung spirit that they have. Nag-dictate sa kanilang soul na ito ang kanilang i-decide. Because ang soul is the final whom he will choose. The soul is the one who decides whom he will choose. Inferno or heaven, Satan o Christ. Kaunawahan tayo. So, we must guard. What to guard? The false teacher. Alam niyo na yung dati. Pag sinabi, "Shh." Wala na siguro New Year, bibili ng bilog na uyog na. A false teacher. Baka mamaya naman dito, tuwing birthday, magpansit sa long life. Uli! Teaching! Pero ang sa salita ng Lord, ay ano? Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, para po magkapahabang buhay. Ang mga bata obey parents. That's the word pangako. Ito po yung commandments na may pangako na magkaroon po ng buhay na mahaba. Hindi po yung tuwing birthday at po spaghetti. Kasi po yan ay pahaba. Basta sige nga, basta. Children, obey first belong to the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment and promise. Honor your father. Thank you, Lord, and you will have a long life. Amen. Praise the Lord. Eh tayo po ay may mga parents. Amen? No. Eh ngayon mga parents, turuan niyo na po. Huwag niyo na turuan yung mali yung anak niyo. Kasi tayo anak, birthday mo ngayon, para mahaba ang buwan. Nandoon ka pa rin po sa mali katuruan. Mali pag-asa. Turuan niyo. Anak, ito po yung pangako sa salita ng Panginoon. Pagtanda ko, anak ka, yung kalimutan, ito po ay magbibigay ng buhay na mahaba. Ito po yung pangako. Hindi. Yan. No, kaya Ate Marco, nabasa mo Ate Marco, ang pangako na magkaroon ka ng maganda at mahabang buhay, ay igalang mo ang iyong parents. Wag mong awahin. Yes? Wag mong sagutin. Yun po yung pangako ni Lord sa iyong buhay. Igalang ang parents. Tayo may mga anak na mayroong batang tatay, nanay, igalang natin. Ibuhos na natin ang ating pagmamahal. Kasi ngayon pa lang tayo nakakarinig sa Word of God. Ngayon, agawin yan ng Diablo kasi yun po yun ang gusto niya. Lalaban yan. Huwag ka maniwala, huwag kang maniwala. Sige,
Puta noon na ano ka na yumayaman ka naman na kakaka walang galang sa iyo kung sa iyo kung magulang. Yumayaman ka naman, binibigyan ka naman. No, kasi yun po ang pangako ni Jack, no? Sa Matthew 4:4, na sinabi niya 7 ba yun? Na sinabi niya kay Lord Jesus Christ, sinabi niya doon po kay Lord. Matthew 7:4, yata. Sinabi ni Lord Jesus Christ dito sa lupa, worship me. Ay patitikimin ko sa iyo ang gusto ng flesh mo. Sa buong mundo ay magiging sa iyo. Experience mo yan, marami. Basta, lumuhod ka lang sa akin. Huwag kang sumunod. Huwag mo igalang yung parents mo. Payayamanin. Di marami ngayong yumayaman dito sa pagsunod ni Job. Amen? Pero wala silang pangako ni Lord. Yung buhay na walang hanggan. Long life. Eternal life. Amen? Kaya kung kanilang kaluluwa, mapupunta mo doon sa patay. Walang buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. No? Nagkakaunawaan ba? Amen. Guard. What to guard? Is the false teacher. And how to guard? Pangatlo. Amen? Why, what, and how. Okay? Praise the Lord. How to guard our heart. How to guard our heart is to feed your heart by the word of God. How is only to feed. One good example lang po sa Biblia, sa Old Testament, si King David. King David. That's the life, those who are set apart by God. That's the life, the true life na experience po natin. Kung ano po yung na-experience ni King David, na-experience po yan sa mga tao na set apart. Si King David, nagkasala. Ups and down ang kanyang buhay. Pero po siya ay namatay. Nanatili ang kanyang puso sa takot ng Panginoon. Psalm 119 verse 11, sinabi niya, ang mga salita na napakinggan ninyo at nabasa niya at napakinggan ninyo, I put it in my heart. Para po ito ay hindi ako magkasala. Psalms 119 verse 11. Basa. That I might not sin. Amen. Yung pangalawa, alam niyo na po, ang false teachers. Nagsasabi ng salita. Kapag ito ang salita, ang imaling salita, ang nilagay ninyo po, iba din po ang spirit nyo. Ang salita na kinip ni King David, yung totoong salita. Na itong salita nito ay mag-set apart sa atin. Ito po yung truth nito na mag-set apart, mag-sanctify sa atin. Ang heart, ang word na yan, yun po yung John 17:17. Yun po yung prayer ni Jesus Christ sa kanyang Father. Nung nandito siya sa mundo. Nag-pray po siya sa kanyang Father. Father, sanctify them. Set apart them by your truth. The word, your word. Basa. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is truth. Right? Ang word, ang truth na yan, ang salita na yan, ito po yun ang nagpapabanal. Ang pagbanal na yan, yun po yun ay nag-sit apart. Ang ito po yung mag-guide sa atin na mag-sit apart sa mundo. Ang salita na yan.
Amen? Tingnan niyo po ang prayer niya. Before niya, 15, 16, 17. Prayer po to ni Jesus Christ. Kasi nasa mundo tayo. Ang gusto ng heart ay mag-enjoy sa mundo. Ang mundo na yan, yung ginagawa ni Diablo para magkasala ang kaluluwa. Tandaan niyo po, ang flesh ay makasalanan. Kaya po, you have to guard your heart to save your soul. Basa, Wait. John 17, verse 15, 16, 17. Prayer po yan ni Jesus Christ. Request po yan ng kanyang, request niya kay Father God. Amen? Kasi pag sinabi niya, sige, natanggap niya ni Pastor Kenneth ang aking pong ako, tinanggap na niya ako. At namumuhay na ako. Tapos, enjoy. Ang pangako ni Lord. Kaya po sinasabi niya, huwag mo silang tanggalin. Sa mundo. Sinabi, request mo yan ni Jesus Christ. Di po, ano po? Praise the Lord. Hallelujah. Nagahal. Ayaw pabasa ng Diablo. Praise the Lord, no? In Jesus' name. No. Antayin natin. Para po yung witness nyo ang prayer ni Jesus Christ. Okay? Dapat ngayon dito yun eh. Okay. June 17. Basa. Bible ninyo, buksan niyo po dyan. Wala dito. Para po ma-witness natin. Dapat ngayon ito eh. Lilipat mo dun sa song. Tapos sa scripture. Ang sa song. Yan. Hindi ko dinadalangin, Yan. hindi ko dinadalangin na kunin mo na sila sa mundo, kundi ingatan mo sila sa laban sa Ay, mga bumaba. Namura hindi din dito. sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Namura dito. Sa 17. Ibukod mo Tama sila upang maging sigiyo sa pamagitan ng katotohanan ng salita mo ay sa katotohanan. Oh, maliit Sa ito eh. atin tayo ibubukod Yan, ito nga. sa salita. Katotohanan. Yun po yun. Gamitin dito ba? Kapag ako, 2010 ay nag-surrender sa Panginoon. So, no-practice ko na. Maintain. Binuhos na ni Jesus Christ sa kanyang Spirit. Muna eh. Joy. The promise. God of through our Lord Jesus Christ na naranasan ni King David. King David experienced ups and down. Siya nagkasala, pinalo siya. Yan. Pinalo mo siya, didisiplina ko siya. Ganon din po tayo mga kuya. Yung na-set apart Okay na. ni Jesus Christ, kapag nagkasala tayo, disiplina. Pupuntahan ka ng pastor, kahit nga si King David, pinuntahan ko siya na nag-alaga sa kanyang kaluluwa. Kasi nasabi, alam mo ba, yung mayroon pong 17. ang isang tao ay punong-puno po ng marami pong tupa, 1,000 na tupa. Pero may kapitbahay ko doon, nag-iisa na yung pong tupa niya. Tapos nung nag-birthday yung pong, ang tao na yun, nung nakita niya pong tupa doon, isa ay kanya pong kinuha. At yun po ay kanya pong pinag-celebrate sa birthday niya. Anong gagawin mo sa ito? Sabi ni King David, gusto siya, tayo yan. Sinabi ko sa naglaga sa kanyang kaluluwa, ikaw po yun. At ito, nagsisi si King David. Pero hindi ko siya ligtas sa disiplina. Dinisiplina ko siya. Bumaba ko siya. Nakagaw yung kingdom niya. Inagaw ko sa kanyang. Siya po ay nagtago-tago. Ilang years ang pagdudusa niya sa disiplina ng ating Panginoon. All of us ay maranasan. Dami po ako mga ups and down to learn how to worship. How to
guard my heart and to save the soul through the power of the Spirit. Amen. Amen. Kaya po, mga kuya, do not wait na i-disiplina ko kayo. Surrender na. Surrender na. Tumigil na po kayo sa paggawa ng makamundo. Do not wait na kailangan pa tayong i-disiplina. Amen? No. Mga kuya, no. Kawawa naman natin po yung mga mahal sa buhay natin, madadamay. Magdadamay. Tandaan niyo po yan, kuya. We are only by grace, chosen lang. Wala tayong magawa kung yung anak niyo ay hindi chosen. But you are chosen! Yung po idamay yung anak niyo na hindi na nga chosen. Tapos yung pang gagamitin sa ating pong pagdisiplina. Stop doing that! Sa mundo natin, we are only by grace, chosen by God to hear the word at tutulungan. Ibig sabihin yan, ang mga anak ni King David, hindi lahat chosen na nakasulat ang kanilang anak sa Book of Life kasi ginamit ni Father God to discipline the chosen one, to learn something, what he did, how to worship God. Amen? So guard your heart with the word of truth. Totoo. Kapalat ko kayo dito ay hindi nag-a-after yung pastor niyo, yung types niyo, hindi nag-a-after. Nag-a-after po siya sa inyong pagbabago. Ang spirit dito, nag-a-after po siya sa mga kaluluwa nagbabago. Hindi po yung an offering niyo. Kasi siya po ang nag-provide sa church nito. Amen. Ang tahil. Yung anak natin, hindi po nalapitan at nalagaan ng pastor. Ibig sabihin, the grace, the saving grace is not there apart. Nandun, wala pa. Because He is assigning ang bawat isa sa inyo na tumugon to save your Jerusalem. Ibig sabihin, ikaw, kayo, ang gagamitin to save their lives. Kaya po sinasabi ni ginamit si Kuya Mario, Isaiah 6:8, sinong sasama sa akin? Ako, kayo. Pupunta ako sa inyong Jerusalem. Sasama ka ba? Kasi po, gagamitin kayo to share the word. Amen. So that they will not be perished without knowledge. Nagkaunawa tayo! Yung pong natutunan dito, you will be set apart. Kapag yung narinig niyo dito, hindi po kayo ma-set apart sa mundo. Ibig sabihin, ang spirit na napuntahan nyo ay ibang Jesus. Nagkaunawahan ba tayo? Amen. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. That Jesus Christ. Here is Ezekiel 36, 25, 26, 27. That's the soul who knows how they are belong. Spirit ni Jesus Christ. Because yung kaluluwa na yan ay alam kong nila. Because their heart is already changed by Jesus Christ through the Word of God. Basa-basa. Ito po yung spirit nito. Jesus Christ. Ito po. Basa. Water In you became
Your life will be in your renewal of your plans. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take on your holy tower, and give you a tender request heart. And I will put my spirit in you, so that you will follow at peace, and be careful to obey my regulations. Last one, how to guard? It is the word of God, the truth. Dahil po ang word of God, iyon po ang magsisikwak ng stubborn heart. Magtatanggal yan. Ang word of God ay magtatanggal yan. Kasi ito po ay buhay. Again, Hebrews 4:12. Ang word of God, how to guard your heart is the word of God. The truth, yun po yung ang magtatanggal sa gusto ng flesh. Amen? Ang spirit ng word of God, yun po ay magtatanggal dyan. Para po, ang kaluluwa, pag natanggal na po yung gusto ng flesh, ang kaluluwa, ang wala na po siyang marinig kung hindi ang spirit alone ni Kristo. Kaya po siya ay happy na naglalakad according to the Spirit of Christ. Isa, sige po, basa. For the word of God is alive and powerful, sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and souls. Amen? Ikaw naman kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Amen. Hindi kayo tulad kay Margo ay mababa ang spirit o understanding. Makakalimutan. Kayo po, hindi niyo po na makakalimutan. Ito. At ito ay hindi po yun ma-snatch ng even pwera lang kapag kayo ang magtapon ng inyo pong narinig ngayon. The gift of God, tayo lang po ang nagtapon. But Jesus Christ promised, no one can snatch what you learned today. But tayo lang po ang hindi tumatag. And that's that. It is for Him, glory and praise. Magbigay mo tayo pasasalamat sa salita ng Panginoon. Amen? Aawit mo tayo sa kanya, aawit tayo sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat mo tayo sa salita ng Panginoon. It is 2026. Gusto ni Lord, ang pangako ni Lord. Amen? Ay maranasan niya sa bawat isa ng mga kaluluwa dito na tumanggap sa salita ng Panginoon niya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, awit po tayo. Give thanks to Lord. Sige po, kahit ano po sa kantahin. Sige, praise the Lord. Gusto yung kantahin. Basta po ito'y nasa puso. Amen? Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos sa lumo. Basa ng kaligtasan. Yung pagka awitan may kapatid. Ikaw ang Diyos sa Afrika, lumabong ng chest. Kasalan ay kaligtasan. Pasasalamat ang aming Thank you, Lord, for bringing us here, the Lord. pasasalamat. Thank you, Lord. Umulat. Pasalamat. Pasalamat. Pag-ibig kasalamat. Sa iba't ng aking buhay.
Ikaw ang Diyos na nais kapag sa pag-iisip ang sawin kanakitas sa pag-ibig sa siyaan ang aming kapag ikaw ang Diyos na nais kapag isa't lamang ang sumitin kadakilas sa kadakilas sa kadakilas sa Jesus Christ, thank you so much for choosing us, O Lord. Thank you, Father God, for selecting us. At hinihingi po namin sa iyong anak namin, Panginoon sa Kristo, na amin po great teacher, amin pong Lord sa bagong buhay na yun. Choose us, O Lord, to be with you in your kingdom sa pagdating. Kasi kami elected ng iyong Ama. But only few. Sama mo kami sa few na sinabi mo po, Lord. Tinuruan mo kami ng tama ngayon. At bilang isang pastor po, I pray, O Lord, lahat po silang nakinig na sumuko sa iyong salita ngayon. Nagkapin po yung salita. Thank you. Ganun din po yung nandun sa Zoom. At makakarinig po nila na wala dito, na i-share nila po dito sa Facebook Live na kailang pamilya marinig po ang salita ngayon. At tanggapin nila yung salita. Lord, I pray, Father God, thank you for electing us. But the most important, Lord Jesus Christ, sama mo kami sa few that you said. Sabi mo few, marami po kinilik na iyong Ama, not only few. Lord, sama mo kami lahat na dito sa GCT ni GSM. Ako aking hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Ama, sa pangalan ng Panginoong Iso Kristo at sa pangalan ng Banal na Santong Espiritu. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ng Kristo. Amen. Lord, I extend my prayer sa aming pong meeting fellowship ngayon. Bless mo po, Lord, ang food dito. At i-bless mo rin po ang nagpagawa nito, nagluto. Ang lahat po naglingkod ngayon, nag-serve sa Hope 36 verse 11. Ito po, i-declare ay maranasan ko ito sa bawat sa lalo-lalo na po ang nagbigay ng oras. Sa oras nito, upang po makinig na yung salita. Sa ito po, isang serve na po ito sa aming Panginoon Yesus Cristo. Ang lahat ay pagpapalaki. We thank you. We glorify your name. We magnify your name, Jesus Christ. Our Lord, our Father in heaven, who give His Son to save our soul. Ito ang aking samang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Gusto po lahat ng chairman and co-chairman, after this is, may mag-meeting tayo dito sa church. Ito, co-chairman and chairman, mag-meeting ko tayo dito sa loob ng church. Just only 15 minutes kaya inagahan ko po. Amen? Praise God. So God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, puri po ang Diyos. Tayo po ay umawit sa ating buhay. Tutuloy kayo. Hallelujah. Aligaya sa bako at puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ang mga
Ibig ko sa'yo'y hanap, magdamit ka, magpakailanman susunod na napiling ka, sama-samang isip ko, yan ay tinig ng buhay ko. Sa ko, yan ay ko. Tulong kita sa Yung mga record natin, sabi yan, anniversary ah. Sabay. Bilis mo ako, pre. Grabe yun. Ayun. Ba't ganun? Ay na. Ba't yun? Saan narating ka na dyan? Ayun. Ayun.